Ate, nasa na yung 20,000 para sa final requirements ko sa computer engineering. Kailangan ko na kasing magbayad para sa system development namin. Yung mismong paggawa ng program at hardware setup, kasama na yung mga components na gagamitin ko sa project. May thesis expenses pa ako, lalo na sa prototype at printing ng documentation, pati na rin sa graduation clearance. Deadline na kasi this week, ate, at hindi na sila nagbibigay ng extension. Kapag hindi ko to nabayaran agad, hindi ako makakasama sa listahan ni gagraduate. Ate, please, kailangan ko na talaga ngayon. Sayang lahat ng pinaghirapan natin kung dito pa ako titigil. Napakamot sa sentido si Aphrodite pagkarinig sa sinabi ng kapatid niyang si Amber mula sa kabilang linya. Hindi siya pamilyar sa mga sinabi nito, pero masaya siya dahil magtatapos na ang kapatid niya. Wala na silang mga magulang at siya na ang sumalo sa responsibilidad dito. Kahit high school lamang ang tinapos niya, nagsumikap naman siyang magtrabaho sa De Gracia Farmland bilang farm driver para masuportahan to. Binabati kita, Amber. Ang galing-galing mo talaga. Padadalhan kita ng pera mamaya pagkakuha ng sweldo ko. Siya nga pala, kailan ang graduation mo? 2 linggo po mula ngayon, ate. Sasabihan na lang kita kung anong petsa. Salamat, ate. I love you. I love you. Ay, naputol na? Dismayado niyang sabi nang mawala sa kabilang linya si Amber. Napatingin na lang siya sa keypad phone niya, saka yun isinilid sa bulsa. Aphrodite, ikaw na muna ang harvester. Magpapahinga na si Kong. Saad ni Batong, isa sa mga kasama niyang driver at kasalukuyan silang nag-aani ng tubo. Sige, maikling tugon niya. Mula sa lilim ng punong mangga, muling isinuot ni Aphrodite ang kanyang malapad na sombrerong pang-ani. Sabay hila sa face mask na tumatakip sa ilong at bibig niya. Kinuha niya rin ang guantes at maingat na isinuot bago inayos ang manggas ng kanyang long-sleeve jacket na pang-farm. Isinunod niya ang pagsuot ng goggles bilang proteksyon naman sa kanyang mga mata. Nang maisuot lahat ng farm gear, sinuong na niya ang init ng araw para puntahan ang tumigil na harvester. Sanay na siya sa bigat ng trabaho lalo na sa pagmamaneho ng mabibigat na equipment sa bukid at mga sasakyang pang-deliver sa ibang lugar. Kong, ako naman, sabi niya sa kapwa driver paglapit niya. Nakipag-fist bump lang ito sa kanya bago siya sumakay sa harvester at muling pinaandar yon. 4 na harvester ang umaandar ngayon sa mahigit 100 ektaryang taniman ng tubo. 3 driver naman ang salitang nagmamaneho sa bawat isang harvester at ito ang huli at 3 araw ng pag-harvest nila. Hindi nagtagal natapos na rin ang trabaho ni Aphrodite. Dumaan muna siya sa farm office ng De Gracia Farmland para kunin ang sweldo niya. Magandang araw po, Mrs. Gomez. Kukunin ko na po ang sweldo ko. Magalang niyang sabi sa office staff doon. Ngumiti ito saka kinuha ang puting sobre sa drawer. Ito na ang salary mo, iha. Pagkakuha ng sobre, binilang ni Aphrodite ang laman at nasa 25,000 ang pera doon. 15,000 ang sweldo niya para sa isang buwan at buo niyang kukunin para maipadala kay Amber. Yung 10,000 naman ay galing sa overtime niya kapag kailangan mag-deliver ng gabi sa ibang lugar. Kumuha lang siya ng 3,000 para may panggastos siya bago ang susunod na sweldo, saka ibinalik ang sobre sa ginang. Mrs. Gomez, makikisuyo ulit po ako nito. Pakihulog po kay Amber. Diyan niyo na rin po kunin ang transfer fee. Kailangan niya po kasi ngayon ng pera eh. Tinanggap naman nito ang sobre. Sige, iha. Salamat po. Siya nga pala, Aphrodite. Pinasasabi ni Sir Sparrow na pwede ka raw lumipat sa processing office tulad ng ibang babaeng manggagawa. Mas magaan ang trabaho roon kaysa sa bukid. Isa pa, ikaw lang ang nag-iisang babaeng driver sa farm. Dapat magagaan lamang ang trabahong ginagawa mo lalo pat dalaga ka. Ngumiti si Aphrodite saka umiling. Pakisabi na lang po kay Boss Sparrow na wala po akong alam sa trabahong opisina, Mrs. Gomez. At saka sanay na po ako sa trabahong bukid. Bata pa lang po ako kasama na ako ni tatay sa pag-aani. Natuto rin po ako magmaneho bago siya mawala. At hindi po hadlang ang pagiging babae ko para gawin ng mabibigat na trabaho. Masaya naman po ako sa ginagawa ko eh. Mas malaki rin ang sahod. O sige iha, pero kung magbabago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin. Maraming salamat po, Mrs. Gomez. Aalis na po ako. Paalam niya sa ginang bago umalis. Kahit pagod sa maghapong trabaho, hindi pa rin mawala ang ngiti ni Aphrodite. Sobrang gaan ng pakiramdam niya dahil matapos ang ilang taon niyang pagsusumikap, magtatapos na rin sa wakas ang kapatid niya. Hindi man ako nakapagtapos sa pag-aaral, pero parang akong gagraduate ngayon. Nakangiti niyang sabi habang naglalakad pa uwi. Mula sa nilalakaran, natatanaw ni Aphrodite ang malaking bahay sa gitna ng farmland
na pag-aari ng pamilya Figueroa na siya ring may-ari ng farm. Kulay abo ang bubong niyon at puti naman ang mga pader. Tumigil siya sandali at pinagmasdan ng bahay. Balang araw, titira din ako sa ganyang klaseng bahay. Nangako siya sa sarili na mag-iipon kapag nakatapos ng pag-aaral si Amber. Hindi man siya maging kasing yaman ng mga Figueroa, ang mahalaga, makaahon siya sa hirap gamit ang sarili niyang pagsisikap. Alam kong matatagalan pa, pero hindi ako susuko. Maipapagawa ko rin ang bahay ko na pinapatibay na lamang ng tukod na kahoy at tagpi-tagping kasangkapan. Magiging maayos din ang lahat kapag nagkatrabaho na si Amber. Makakaya na niyang suportahan ang sarili niya, at ako naman ang bahala sa sarili ko. Muli niyang sabi bago pinagpatuloy ang paglalakad. Habang papalapit sa maliit niyang tahanan, natanaw ni Aphrodite ang paparating na motorsiklo. Sanay na siyang makita ito tuwing hapon kapag umuuwi siya. Tulad ng dati, purong itim ang kasuotan ng driver mula sa helmet, damit, gloves at sapatos. Ngunit may kakaiba sa takbo nito ngayon. Parang wala sa kontrol ang driver dahil sa mabilis at palikulikong takbo ng sasakyan. Ilang saglit pa, bigla itong tumilapon at umararo ang motorsiklo sa kanyang bahay. Nagulat man sa pagkasira ng bahay, kumilos pa rin si Aphrodite para tulungan ang tumilapon na driver. Mister, may sugat ka ba? Anong nangyari sa'yo at bigla ka nalang tumilapon? Tanong niya rito at pilit inaaninaw ang mukha nito sa suot na itim na helmet. Pinilit nitong umupo pero halatang nahihirapan, kaya't inalalayan niya ito sa likuran. Hinayaan niyang sumandal ito sa kanya para matanggal nito ang helmet. Muntikan na niyang maitulak ang lalaki nang makilala niya. Boss Sparrow! Bulalas niya sa pangalan ng may-ari ng De Gracia Farmland. Si Sparrow Figueroa ay isa sa triplets na anak ng founder ng farm na si Safira De Gracia at sikat na hotelier na si Zachary Figueroa. Ang binata ang boss nila ngayon at hindi niya akalain na ito rin ang rider na nakikita niya tuwing naglalakad siya pauwi sa hapon. Tulungan mo akong tumayo, Aphrodite. Sa gulat niya nakilala siya ni Sparrow, bigla siyang napaatras at nawala ang pagkakasandal nito sa kanya. Ouch! Shit! Daing nito nang muling mapahiga sa lupa. Mabilis niya itong inalalayan ulit. Pasensya na boss, nagulat lang ako na kilala mo kung sino ako. Kilala ko lahat ng empleyado ko. Hindi rin mahirap tandaan ang pangalan mo dahil ikaw ang nag-iisang babaeng driver sa farm. Pasensya na rin kung nasira akong bahay mo. Ipapaayos ko na lang yan. Sandaling lumingon si Aphrodite sa nasirang bahay bago ibinalik ang tingin kay Sparrow. Alam mo rin bang bawat bahay ng mga empleyado mo, boss? Gulat niyang tanong. Hindi, pero alam ko dyan ka nakatira dahil palagi kitang nakikita kapag umuwi ka. Kung wala ka ng tanong, baka pwedeng tulungan mo na akong tumayo rito. Ay, sorry boss. Galing kasi ako sa bukid. Baka mangati ang balat mo kapag umawa ka sa akin. Ay, lintik. Nabigla niyang sabi nang ipatong ni Sparrow ang braso sa batok niya at bahagyang napalapit siya rito. Madalas din ako sa bukid, Aphrodite. At naka-jacket din ako ngayon. Hindi maarte ang balat ko kung yun ang inaalala mo. Tumawag ka na lang ng tutulong sa'yo, boss. Baka kasi may pilay ka at dumala pa kapag ginalaw kita. Wala akong dalang cellphone kapag galing sa motocross ride. Ako na lang ang tatawag ng tulong. Sandali lang po, bitiwan mo muna ako. Tinangka niyang alisin ang braso nitong nakapulupot sa batok niya pero hindi ito bumitiw. Boss, muli niyang sabi rito. Gusto niya itong tulungan. Pero naiilang siya sa kanilang distansya. Hindi naman sila close ngayon tulad noong mga bata pa sila. Katunayan, ito ang unang beses na nag-usap sila simula nang bumalik ito sa probinsya. Ilang taon na nitong pinamamahalaan ng farmland, pero kahit isang beses, hindi ito nagtangkang lumapit sa kanya. Marahil hindi na siya nito naaalala, o kaya hindi talaga mahalaga rito ang pinagsamahan nila noon. Sinusuway mo ba ang utos ng boss mo, Aphrodite? Sandaling natigilan si Aphrodite sa pagbabago ng tono ni Sparrow. Naging seryoso rin ang ekspresyon nito na para bang anumang oras ay aalisin siya nito sa trabaho. Okay, kumapit ka sa akin. Sumusuko niyang sabi. Hindi naman siya nahirapang itayo si Sparrow. Kahit papilay-pilay ito, nagawa pa rin niyang ilayo ang lalaki sa gitna ng daan. Pinaupo niya ito sa upuang kahoy sa gilid bago tiningnan ang kanyang bahay. Nakapanglulumo man, pero nangyari na ang nangyari at wala na siyang magagawa dahil nasira na yon. May matutulugan pa naman siya ngayong gabi dahil hindi pa tuluyang nagigiba ang kwarto niya. Aayusin na lang niya yun mamaya pagkaalis ng lalaki. Bakit ka ba na-aksidente, Boss Sparrow? Ayaw ko magat ng preno at hindi ko nakontrol ang takbo ng motor.
Ang tagal mo nang dumadaan dito pero ngayon pa nagka-aberya ang motor mo. Hindi mo ba na-check ang kondisyon yan bago ka umalis? Paano ka uuwi ngayon? Ihatid mo ako sa bahay. Mabilis siyang lumingon kay Sparrow. Paano ko gagawin yun? Wala naman akong sasakyan. Hindi mo rin kaya maglakad dahil sa kondisyon mo. Buhatin mo ako. Simple nitong tugon na parang maliit na bagay lamang ang sinabi nito. Halos kalahati ng bulto nito ang laki niya. Alam niyang malakas siya pagdating sa trabaho, pero hindi yung tipong mabubuhat niya ang malaking lalaki. Hanggang balikat lamang nito ang taas niya, at kung hindi siya nagkakamali, lalagpas ng 6 na talampakan ang taas nito. Bukod doon, malaki rin ang katawan nito at mukhang siksik ang muscles. Iniisip pa lamang niyang bubuhatin to, sumusuko na ang katawan niya. Nakalipas ng mahal na araw, Boss Sparrow. Tapos ng pagpepenitensya pero plano mo pa yata akong pahirapan. Bahagyang tumawa si Sparrow. Sandali siyang napatitig sa mukha nito at mabilis din siyang nag-iwas ng tingin. Pasimple siyang bumuntong hininga at pilit binabaliwala ang malakas na kabog sa dibdib niya. Kung hindi ka pala mahihirapan, bubuhatin mo talaga ako? Oo naman, pero hindi kita kaya. Baka mabalian ako sa'yo at hindi pa ako makapagtrabaho. Babayaran kita ng doble kapag hindi ka makapagtrabaho dahil sa akin. Namilog ang mga mata ni Aphrodite dahil sa 2 dahilan. Una, dahil plano talaga nitong magpabuhat sa kanya. Pangalawa, dahil sa double pay. Subukan natin kung hanggang saan ako tatagal, boss. Umupo siya sa unahan ni Sparrow para buhatin to. Malaking tulong sa pag-aaral ni Amber ang double pay kung mababalian siya at hindi makapagtrabaho. Binibiro lang kita, Aphrodite. Hindi ko hahayaan na mabalian ka dahil sa akin. Magagawa ako maglakad pa uwi, pero kailangan ko lang ng aalalay sa akin. Matagal na akong dumadaan sa lugar na to at napansin kong walang sasakyan dumadaan dito kapag ganitong oras. Samahan mo na lang ako pa uwi. Sige, boss. Hindi na tumanggi si Aphrodite. Hinayaan niyang humawak sa kanya si Sparrow habang paunti-unti itong naglalakad. Sinasabayan lang niya ito at hindi rin siya nagtangkang hawakan ng lalaki. Para lang siyang posteng naglalakad sa tabi nito. Nakakapanghina ang presensya nito sa tabi niya, pero nagawa pa rin niyang kumilos ng normal. Why did you choose to be a farm driver, Aphrodite? Tanong ni Sparrow. Maliban sa pagsasaka, pagiging driver lang ang alam kong trabaho, boss. You lost your mother after your sister was born, and your father died of heat stroke when you were 18. And you're only 25 now, right? Tama ka, boss. Pero paano mo nalaman ng mga yan? Huwag mo sabihing alam mo rin na family background ng mga empleyado mo sa farm. Yeah, I know everything about my employees. Importante sa akin ang mga empleyado ko. Kung wala kayo, hindi magiging matagumpay ang De Gracia Farmland. At inaalam ko lahat ng bagay tungkol sa mga importanteng tao sa buhay ko. Pasimpleng humigpit ang hawak ni Aphrodite sa laylayan ng jacket niya. Natutuwa siya na kahit papaano, kasama siya sa mga importanteng taong tinutukoy ni Sparrow. Okay. Ang bait mo namang amo, Boss Sparrow. Inaalam mo pa talaga ang background ng mga empleyado mo. Not really. Anyway, balita ko, magtatapos na ang kapatid mo. Anong plano mo pagka-graduate niya? Napangiti si Aphrodite sa kanapalingon sa malaking bahay na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Mag-iipon ako ng pera at magpapatayo ng maayos na bahay. Kahit hindi malaki, basta matibay at komportable. I'll fix your house the way you want it. Sabihin mo lang kung anong design ang gusto mo at ipapagawa ko. Huwag na, boss. Nakakahiya naman sa'yo. Malapit na ring masira ang bahay ko bago pa bumangga ang motor mo. Hindi mo kasalanan ng pagkakasira nun. Marupok na talaga yun. I insist. Tinanggihan mo na ang allowance na ibinibigay ng De Gracia Farmland sa inyo magkapatid. Dahil sabi mo, sobra-sobra nang natatanggap nyo simula nang mawala ang tatay mo. Ngayon, hindi rin ako mapapanatag kung matutulog ka sa sirang bahay. Dahil sa totoo lang, hindi lang bahay ang gusto kong ayusin, kundi maging ang buhay mo. Pagkatapos kong ayusin ang bahay mo, sana hayaan mo rin ako manatili kahit saglit sa tabi mo. Pumaling ang ulo ni Aphrodite sa direksyon ni Sparrow. Diretso lang itong nakatingin sa daan habang may munting ngiti sa labi. Wala itong ideya kung ano ang epekto sa kanya ng mga sinasabi nito. Kahit imposible, nagkaroon siya ng munting pag-asa na baka mahalaga rin siya para dito. May nagugustuhan ka bang babae, Boss Sparrow? Para kasing nagsasanay ka ngayon ng sasabihin mo sa kanya? Tanong niya para pagtakpan ang totoo niyang nararamdaman. Tumingin naman to sa kanya. Oo matagal na kasi ako nagsasanay maging romantiko. Para kapag nagtapat ako sa kanya, hindi ako mabibigo. Hindi ko alam kung magugustuhan niya mga natutunan ko sa telebisyon. Sa palagay mo, okay ba ang sinabi ko?
Peking ngumiti si Aphrodite nang maramdaman ang kirot sa dibdib niya. Tama lang pala ang desisyon niyang pigilan ang nararamdaman niya para sa lalaki dahil may iba na itong nagugustuhan. Gayunpaman, sinagot pa rin niya ang tanong nito. Para sa akin, ang corny pakinggan ng banat mo, boss. Mas maganda kung magiging natural ka lang para magustuhan ka niya sa totoong ikaw. Hindi mo kailangan magpangga para lang magustuhan ka niya. Magugustuhan ba niya ako kahit hindi ako romantiko? May excitement nitong tanong. Oo, sigurado ako ron. Sino bang hindi nagkakagusto sa'yo? Halos lahat ng kababaihang kakilala ko, ikaw ang pamantayan nila sa isang lalaki. Kumbaga, ideal man ka ng lahat. At isa ako sa mga babaeng yun. Dugtong niya sa isip. Kasama ka ba sa mga babaeng tinutukoy mo, Aphrodite? Hindi. Mabilis niyang sagot para pagtakpan ng katotohanan. Napansin ni Aphrodite ang pagkawala ng ngiti ni Sparrow at naglaho rin ng excitement sa mga mata nito. Umiwas siya ng tingin at itinuon na lamang ang mga mata sa daan. Why? Nanlulumo nitong tanong na para bang mas malungkot pa ito kaysa sa kanya. Nagkaroon ng bikig sa lalamunan ni Aphrodite. Kinailangan pa niyang tumikhim bago nakapagsalita. Wala akong oras para pagtuunan ng pansin ng mga ganyang bagay, boss. Kailangan ko magtrabaho para makatapos ang kapatid ko. Kulang na nga lang gawin kong araw ang gabi para masuportahan siya. Pahinga lang ang oras ko para sa sarili ko. Isa rin sa mga dahilan ng pagpigil niya sa sarili ay dahil sa kapatid niya. Ito ang priority niya ngayon kaysa sa sarili niyang kaligayahan. Imposible rin na magkaroon ng katugunan ng pagmamahal niya kay Sparrow dahil may nagugustuhan na itong ibang babae. Sa huli, masasaktan lang din siya, kaya habang maaga pa, tatanggapin na niya ang katotohanan na siya lamang ang nagmamahal sa kanilang dalawa. Alam mo, humahanga ako sa sipag mo at dedikasyon sa trabaho. Malay mo, makatagpo ka ng lalaking mayaman. Hindi mo na kailangan magtrabaho sa bukid at gagaan na rin ang buhay mo. Tipid na napangiti si Aphrodite. Kung mag-aasawa man ako ng mayaman, siguradong hindi ko siya magugustuhan dahil sa pera niya, kundi dahil sa kung sino siya bilang lalaki. Mabilis kumita ng pera, pero mahirap makakita ng mabuting asawa. Tumigil sa paglalakad si Sparrow, kaya't napahinto rin siya. Pagtingin niya sa lalaki, nakangiti na naman ito sa kanya. Believe me, you deserve a husband who will treat you like a queen. Natawa naman si Aphrodite. Wala akong balak mag-asawa, boss. Magpatuloy na tayo sa paglalakad para makauwi ka na at makabalik na ako sa bahay. Kung sana may dumadaan na sasakyan dito, mas mabilis tayong makakarating sa bahay mo. Baka mas mapinsala ang binti mo sa ginagawa nating paglalakad. Sabi niya para ilihis ang usapan. Hindi naman ako napuruhan sa aksidente, Aphrodite. Nakita ko masama ang pagbaksak mo kanina, boss. Ewan ko ba sa'yo at pinili mo pang maglakad kaysa magpasundo sa sasakyan? Pwede naman akong pumunta sa bahay mo at ipasundo ka sa driver mo. Don't worry, I'm really fine. Malapit na rin tayong makarating sa bahay. Kaunti na lang. Nang muli silang nagpatuloy sa paglalakad, tila mas bumagal ang paghakbang ni Sparrow. Napansin yun ni Aphrodite at hindi niya maiwasang mag-alala. Ayos ka lang ba talaga, boss? Tanong niya rito. Oo, ayos lang ako. Ang 15 minuto sana nilang paglalakad ay inabot ng halos kalahating oras bago sila nakarating sa bahay ni Sparrow. Dito ka na matulog, Aphrodite. Bumalik ka na lang sa bahay mo kapag naipayos ko na yun. Paanyaya ni Sparrow. Salamat na lang, boss. Hindi kasi ako komportable matulog sa ibang bahay. Maaga pa bukas ang trabaho ko kaya magpapaalam na rin ako. Saan niya saka mabilis na tumalikod. Pinagpapawisan si Aphrodite sa tingin ng mga tao habang nakaalakbay si Sparrow sa kanya kanina, lalo na ang dalawang kasambahay. Parang nagnakaw siya ng kung anong bagay at ganoon na lamang ang sama ng tingin ng mga ito sa kanya. Napilitan lang naman akong ihatid ang boss namin. Bakit parang galit pa sila sa akin? Mas magalit sana sila kung pinabayaan ko yun sa daan at hindi tinulungan. Bulong niya habang papalayo. Samantala, inutusan ni Sparrow ang isang tauhan para sundan si Aphrodite. Kung magbabago ang isip ng dalaga, may masasakyan ito pabalik sa bahay niya. Kung hindi naman, sinigurado niyang may maayos itong matutulugan ngayong gabi. Habang patungo sa kanyang silid, nakasalubong niya si Twilight sa pasilyo. Isa ito sa mga kapatid niya, at may ka-triplets din ito. 3 set sila ng triplets at puro sila mga lalaki. Kasalukuyang nagbabakasyon si Twilight sa Nueva Vizcaya para gumawa ng kanta. Mahilig ito sa musika kaya palagi nitong dala ang gitara. Tamang-tama ang probinsya para sa katahimikang gusto nito. Ano nangyari sa'yo, Kuya Sparrow? Tanong nito. Naaksidente ako sa motor, bro.
Pakitawagan mo si Dr. Henry. Ipapacheck ko tong binti ko. Saad niya at tukoy sa in-house doctor ng De Gracia Farmland. Bakit ka na-aksidente? Usisa pa nito. Nawalan ako ng kontrol. Bakit? Tanong pa nito at hindi talaga kumikilo sa kinitatayuan hanggat hindi siya sumasagot. Napakamot sa batok si Sparrow. Bahagya siyang napangiti nang maalala ang totoong dahilan ng kanyang aksidente. Nakita ko kasing nakangiti si Aphrodite. Nahihiya niyang pag-amin. Hindi talaga nawalan ng preno ang motor niya tulad ng sinasabi niya kay Aphrodite kanina. Kanina lang kasi niya ito nakitang ngumiti kaya nawala ang atensyon niya sa pagmamaneho. Okay. Bali walang komento ni Twilight saka siya nilagpasan ng binata. Pumasok naman siya sa kanyang silid saka nagpalit ng damit. Nakita niyang namamaga ang kanyang binti na kanina pa niya tinitiis ang sakit para lamang makasama si Aphrodite. Sinamantala na niya ang pagkakataon na masolo ang dalaga at nakaalakbay pa siya rito. Hindi na niya maitago ang kasiyahan at nasa ganoon siyang akto nang pumasok si Twilight kasama si Dr. Henry. Doc, pakicheck na rin ang utak ni Kuya Sparrow. Mukhang nababaliw na siya nang makitang nakangiti ang crush niya. Sigurado naman ako na hindi siyang dahilan ng pagngiti nun. Wala yung pakialam sa mundo kundi magtrabaho sa bukid. Pabirong ani Twilight. Hindi na siya nagtaka kung bakit kilala ni Twilight si Aphrodite bilang crush niya. Matagal na niyang hinahangaan ang dalaga at alam yon ng kanyang pamilya. Kaya lang, hindi niya magawang magtapat dito at inaamin niyang tatotorpe siya kapag kaharap to. Dinadaan na lamang niya sa pagiging romantiko kunwari, kahit siya mismo ay nakokornihan sa mga banat niya. Hindi ka pa kasi nai-inlove kaya hindi mo alam ang nararamdaman ko, bro. Hindi to pagkabaliw, pagmamahal to. Umaktong kinilabutan si Twilight bago umiling at walang salitang lumabas ng silid niya. Natawa na lang ang matandang doktor sa kanilang magkapatid bago nito inasikaso ang pilay niya. Hindi naman yun malala pero kailangan din ng pahinga para gumaling agad. Kinagabihan, nakatanggap ng tawag si Sparrow mula sa nanay niyang si Saphira para kumustahin ang kalagayan niya. Masaya naman siyang nagkwento tungkol sa nangyari kanina. Bakit hindi mo paligawan si Aphrodite, anak? Matagal mo na siyang hinahangaan. At kung magiging tapat ka sa kanya, baka mahalin ka rin niya. Payo ni Saphira. Hindi ito tumututol sa mga babaeng nagugustuhan nilang magkakapatid. Hindi rin mahalaga rito ang katayuan sa buhay ng iibigin nila. Basta hindi lang sila lolokohin at wag lang silang magpapaloko. Parang nakalimutan na po niya ako, nanay. Malungkot niyang sabi na isa rin sa mga dahilan ng pag-aalinlangan niyang magtapat kay Aphrodite. 27 na siya ngayon, pero bata pa lang, mahal na niya si Aphrodite. Palagi silang magkasama noon bago sila manirahan sa Maynila. Kapag nagbabakasyon sila sa farm, ito agad ang una niyang pinupuntahan at hindi lumilipas ang araw na hindi sila magkasama. Alam niyang masyado pa siyang bata noon para malaman ang salitang pagmamahal, pero nasa tamang edad na siya ngayon para malaman kung ano ang totoo niyang nararamdaman. Sabihin mo sa kanya na ikaw ang dati niyang kalaro ng mga bata pa kayo. Ipaalala mo rin na tatay niya ang nagturo sa inyo magkakapatid na magmotor. Minsan, pinapahiram mo pa siya ng motocross bike mo. Close na close kayo ng mga bata pa at imposibleng hindi ka niya maaalala. Imposible po yatang maniwala siya na bata pa lang kami, mahal ko na siya, nanay. Umalis tayo noon sa farm at nanirahan sa Maynila. Nang matapos ako ng engineering, pinamahalaan ko na ang farm at nagstay na ako rito. Si Aphrodite naman naging farm lady driver at naramdaman kong dumistansya talaga siya sa akin. Boss at empleyado lang talaga ang nagkukonekta sa aming dalawa. Anak, kung hindi ka pakikilos, baka tumanda kang binata niyan. Ilang taon ka nang naninirahan sa farm, pero kung hindi ka pa na-aksidente, hindi pa kayo magkakausap ulit ni Aphrodite. Tatanda yata akong binata, nanay. Sinabi po kasi ni Aphrodite na hindi siya mag-aasawa. Huwag kang susuko, anak. Gusto mo bang tulungan ka namin? Nahihiya po ako, nanay. Normal lang mahiya, anak. Pero narito kami para lumakas ang loob mo. Kakausapin ko si Twilight na gumawa ng kanta para kay Aphrodite. Tapos, haranahin mo siya. Magpatulong ka na rin kay Midnight kung paano manligaw. Bihasa sa babae ang kapatid mong yon. Nakailang girlfriend na yon pero wala namang sineseryoso. Siya lang ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa akin. Suwestyon ni Saphira. Bumuntong hininga si Sparrow. Kailangan na talaga niya ang tulong ng kanyang pamilya para mapaibig si Aphrodite. Sige po, nanay. Tatawagan ko si Midnight. Wag na. Pupunta na rin siya sa farm bukas. Diyan na lang kayo mag-usap. Alright, nanay. Thank you po.
Kinabukasan, maagang dumating sa farm si Midnight at sinimulan na nito ang plano nila habang gumagawa naman ng kanta si Twilight. Ipakilala mo sa akin ang crush mo, Kuya Sparrow, para alam ko kung paano siya lalapitan. Nakangising sabi ni Midnight. Bakit kailangan mo siyang lapitan? Ako ang lalapit sa kanya, hindi ikaw. Tuturuan mo lang ako kung paano manligaw. Hindi kasi effective ang pag-aaral ko kung paano maging romantiko. Pagtutulagan ni Sparrow. Kilala niya si Midnight bilang magaling mambola sa mga babae. At kung lalapit ito kay Aphrodite, baka dito pa mapunta ang atensyon ng dalaga sa halip na sa kanya. Paano kita matuturuan kung hindi ko alam kung anong ayaw at gusto ng crush mo? Ganito na lang, sabihin mo sa akin kung anong kompleto niyang pangalan at kung saan ko siya makikita. Ako nang bahala sa lahat. Marahan siyang napatango sa punto ng kapatid niya. Aphrodite Manggasin ang pangalan niya at nag-iisa siyang driver na babae sa farm. Sa garahe siya madalas tumatambay kapag walang biyahe at kapag walang ani sa bukid. Puntahan mo na lang dun. Alright, ako nang bahala sa lahat. Magpagaling ka muna ng pilay mo, kuya. Babalitaan na lang kita pagbalik ko. Hoy, wag mo nga agawin ang crush ko Naintindihan mo? Kuya naman, ang kay Pedro ay kay Pedro. Siyempre sayong-sayong crush mo. Siguraduhin mo lang, kilala kitang matinik sa chicks. Promise, kikilatisin ko lang siya para malaman natin kung paano siya didiskartehan. Sige na, alis na. Pangako mo Tinawanan lang siya ng kapatid at tinapik sa balikat. Walang sinayang na oras si Midnight at umalis na agad to. At ubili naman si Sparrow habang naghihintay sa bahay kung ano ang balita sa lakan nito. Hapon na nang bumalik ito at hindi niya alam kung bakit naiinis siyang makita na nakangiti ang kapatid niya at parang kumikisla pa ang mga mata. Nasagot na lahat ng tanong ko, Kuya Sparrow. Alam ko na ngayon kung bakit nagustuhan mo si Aphrodite. What have you discovered about her? Sa bukid ng trabaho niya pero mukha siyang modelo. Matangkad, sexy, at ang amo ng mukha niya. Akala ko kanina modelo yung nakasandal sa truck. Si Aphrodite pala. Bagay na bagay sa kanya ang pagiging morena. Hindi naging hadlang ang bigat ng trabaho sa kanya para mabawasan ang ganda niya. Humahangang sabi ni Midnight. Ano ngayon ang plano mo para magkalapit kaming dalawa? Bumuntong hininga ito sa kangumiti. Nothing. Anong nothing? Akala ko ba gusto mo siyang makilala para makagawa tayo ng plano? Yeah, but I like her. And may the best man win, kuya. What the hell, Midnight? She's 4 years older than you. Saka akala ko ba kay Pedro ay kay Pedro? Sira ka ba? Age doesn't matter when I like a girl, kuya. Kalimutan mo na si Pedro dahil narito na si Midnight. Uminit ang ulo ni Sparrow, parang gusto na niyang batuhin ng saklay ang kapatid niya. Don't you dare get her from me, Midnight. Aphrodite is mine. Singhal niya sa kapatid, pero tumatawa lang itong pumasok sa sariling silid. Naging balisa si Sparrow matapos ang sinabi ni Midnight. Kahit pilit niyang isintabi yun, paulit-ulit pa rin niyang bumabalik sa isip niya. Nagsisisi tuloy siya dahil humingi pa siya ng tulong sa playboy niyang kapatid. No, hindi ako papayag na pupunta si Aphrodite kay Midnight. Matigas niyang sabi sa sarili. At parang nagkaroon siya ng lakas ng loob sa isiping posibleng mawala ang dalaga sa kanya. Kahit hindi pa lubusang magaling ang pilay, nagpahatid si Sparrow sa driver para puntahan si Aphrodite sa bahay nito. Boss Sparrow, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Aphrodite nang makita siya. Simula ngayon, Sparrow na lang ang itawag mo sa akin, Aphrodite. Agad niyang sagot. At narito ako para ipakita sa iyo mga disenyo ng bahay na pwede mong pagpilian. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nakakapili. Tugtong pa niya dahil wala siyang maisip na dahilan ng pagpunta niya roon. Ayaw niya itong biglain at baka mauwi sa pagkabigo ang pagtatapat niya. Napakamot sa batok si Aphrodite at halatang naguguluhan. Napatingin ito sa binti niya, saka nagmamadaling kumuha ng upuan. Maupo ka muna, boss. Hindi na tumutol si Sparrow. Dahan-dahan siyang umupo habang nakatayo si Aphrodite sa tabi niya. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa niya bago iniabot sa dalaga. Kunin mo, sabi niya. Anong gagawin ko sa cellphone mo, boss? Nariyan ang mga larawang pagpipilian mo. Pumili ka ng isa para masimulan na agad bukas ang construction sa bahay mo. May diin ang bawat salita niya para wala na itong pagpipilian kundi sumunod. Marahang itinulak pabalik ni Aphrodite ang kamay niya. Hindi na kailangan, boss. Sparrow lang, Aphrodite. Walang boss. Putol niya rito sa mas matigas na tono. Okay, Sparrow. Saglit itong tumahimik bago bumuntong hininga. Ayos lang kahit hindi mo na ipagawa ang bahay ko. Hindi na rin ako magtatagal dito.
Napakunot ang noo ni Sparrow at hindi niya nagustuhan ang narinig. Binigyan ako ng tent ng mga tauhan mo. Komportable namang matulog doon. Malaki ang tent at malambot ang tulugan. Mas malaki pa nga yun sa kwarto ko eh. Sapat na yun hanggang umalis ako. Dugtong pa nito. Anong ibig mo sabihin na hindi ka magtatagal dito? Tanong niya sa mababang tono. Tumawag ang kapatid ko kanina. Gusto niyang manirahan na kami sa Maynila. May kumuha raw sa kanya sa malaking kumpanya at malaki ang magiging sweldo niya. Magsisimula siya sa trabaho pagkatapos ng graduation niya. Ako naman, plano ko nang umalis bukas para makasama ko na siya. Parang may sumikip sa dibdib ni Sparrow. Napahigpit ang hawak niya sa saklay at saglit na natigilan. Kung kailan nagkalakas siya ng loob na kausapin at lapitan si Aphrodite, saka naman to aalis. Babalik ka pa ba rito? Tanong niya at hindi maitago ang lungkot sa boses niya. Sa ngayon, hindi ko pa masasagot yan. Walang paalam na hinawakan ni Sparrow ang kamay ni Aphrodite. Napatingin ito sa kamay nilang dalawa, pero hindi naman ito nagtangkang lumayo sa kanya. Aphrodite, naalala mo pa ba nung mga bata tayo? Palagi tayong magkasama at naglalaro sa farm. Minsan, kasama ka pa ng tatay mo habang tinuturuan kaming magmotor ng mga kakambal ko. Madami tayong alaala sa lugar na to, at hanggang ngayon natatandaan ko pa rin ang mga yun. Ngumiti si Aphrodite at hindi siya nakaiwas na mas lalong ma-inlove rito. Madami naman siyang nakakasamang babae sa Maynila simula nang manirahan sila roon, pero hindi niya makalimutan ng dalaga. Parang araw-araw mas nahuhulog siya rito. Natatandaan mo pa pala yun? Akala ko nakalimutan mo na. Ang tagal mo kasing nawala at pagbalik mo, parang ibang tao ka na. Hindi ko na makita ang dating Sparrow sa'yo. Nakaramdam ng panghihinayang si Sparrow. Hindi siya nakalimutan ni Aphrodite tulad ng iniisip niya. Lumayo lang ito sa kanya sa pag-aakalang nagbago na siya. Tumayo siya sa kaniyakap ang dalaga. Nagulat ito sa ginawa niya, pero tulad kanina, hindi ito lumayo o umiwas sa kanya. I'm sorry. Naduwag akong lumapit sa iyo, Aphrodite. Akala ko nakalimutan mo na mga pinagsamahan natin noon. Akala ko baliwala na ako sa'yo. Hindi kita nakakalimutan bilang kababata ko, Sparrow. Pinanghawakan ko rin ang sinabi mo noon na babalikan mo ko. Totoong bumalik ka pero hindi para sa akin, kundi para sa negosyo ng pamilya mo. Hindi naman ako nag-expect na ako ang babalikan mo. Pero hindi rin ako nagtanim ng sama ng loob kahit nakalimutan mo ako. Masaya ako na makita ka ulit kahit hindi na tayo bumalik sa dati. Marahang pinakawalan ni Sparrow si Aphrodite. Ikinulong niya ang mukha nito sa mga palad niya at matamang tinitigan sa mga mata. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob na meron siya para magtapat dito. Dahil pakiramdam niya, wala na siyang pagkakataon para sabihin dito ang totoo. Aphrodite, I love you. Kakaibang ginhawa ang nararamdaman niya sa dibdib ng sabihin yon. Ngunit napalitan yon ng pagkabigo nang umiwas ng tingin si Aphrodite at kumawala sa hawak niya. Aphrodite. Tinangka niya itong hawakan sa kamay, pero muli itong umiwas. Ang mabuti pa siguro, umuwi ka na, Sparrow. Kailangan mo na magpahinga para gumaling agad ang pilay mo. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Aphrodite nang tumalikod to sa kanya. Wait, I've loved you since we were young, and I keep loving you more each day. Sinikap kong pigilan ng damdamin ko dahil alam ko ang priorities mo sa buhay. Pero mas lalo lang kitang minamahal, Aphrodite. Sinasadya akong dumaan dito tuwing hapon para lang makita ka dahil wala akong pagkakataon kapag nasa trabaho ka. Naghintay ako ng ilang taon hanggang makagraduate ang kapatid mo. Dahil kahit papano, umaasa ako makuha ang atensyon mo. Wala na yatang sasakit pa nang tanggalin ni Aphrodite ang pagkakahawak niya rito at hindi man lamang ito tumingin sa kanya nang magsalita. Magpapanggap ako na walang narinig mula sa iyo, Sparrow. Umuwi ka na. Nagmamadali itong umalis, pero hinabol niya. Nakalimutan niyang may pilay ang isa niyang binti, kaya't nawalan siya ng panimbang at bumagsak sa lupa. Ouch! Shit! Daing niya. Mabilis na lumapit si Aphrodite nang marinig ang daing niya. Kinuha nito ang saklay niya, saka ibinigay sa kanya. Pero wala itong binago bago muling tumalikod at pumasok sa tent nito. Pinilit tumayo ni Sparrow kahit masakit ang binti niya. Humugod siya ng malalim na hininga habang nakatingin sa saradong tent ni Aphrodite. Looks like I'll wait again until you're ready. Bagsak ang mga balikat ni Sparrow pag-uwi. Sinalubong naman siya ni na Midnight at Twilight pagpasok pa lamang niya ng bahay. Effective pala ang pagpapaselos ko sa'yo, Kuya Sparrow. Nagkaroon ka ng lakas na loob para puntahan si Aphrodite.
Don't worry, kahit type ko siya, hindi ko siya agawin sa'yo. Binibiro lang naman kita last time. Alam ko naman kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa kanya. So ano, kumusta ang lakad mo? Nagtapat ka na ba? Anong sabi niya? Sinagot ka na ba? Excited at sunod-sunod na tanong ni Midnight. She rejected me. Malungkot niyang sabi. Oh, I didn't expect that. Bahagyang umiling si Sparrow para itaboy ang mga negatibong iniisip niya. Kailangan ay maging positibo lamang siya. Pero alam kong importante pa rin ako kay Aphrodite at nag-aalala siya sa akin. Siguro may dahilan lang siya kaya binaliwala niya ang pagtatapat ko. Irerespeto ko na lang ang desisyon niya. Tama, respect is the key para hindi masyadong masakit ang pagkabasted mo. Sang-ayon ni Midnight. Kaya pala tinatamad akong gumawa ng kanta. Mababasted ka lang pala, Kuya Sparrow. Sabi ni Twilight. Hindi na niya pinansin ang dalawang kapatid at pumasok na siya sa kanyang silid. Paulit-ulit ang pagbuntong hininga niya. Dahil tila nakaukit sa dibdib niya ang sakit. Gayunpaman, hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal niya para kay Aphrodite. He cannot give his whole heart if he fears it will be broken. But this time, he's willing to risk being broken just to give the woman he loves the time to love him back, even if it means waiting a lifetime. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Hindi na ulit nakita ni Sparrow si Aphrodite. Tuluyan na itong umalis ng Degracia farmland at tanging ang maliit nitong bahay ang naiwan. Kahit walang permiso ng dalaga, pinaayos niya ang bahay nito sa disenyong pareho ng bahay niya. Gusto niyang may maayos itong matutuluyan kapag bumalik sa farm. Kuya Sparrow, bumisita ka rin sandali sa Maynila. May importanteng anunsyo si Kuya Shadow. Saad ni Nightfall na siyang bumisita naman sa kanya ngayon sa farm. Bakit daw? Anong meron? Ewan ko, baka mag-aasawa na. Siguro napasagot na niya yung doktora na palagi niyang kinukulit. Sige, sasama ako pag alis mo bukas. Kinabukasan din ay umalis sila patungong Maynila at nakilala nila si Doktora Athena Espiritu na kasintahan ng kapatid niyang si Shadow. Masaya siya para sa kapatid, pero hindi rin niya maitago ang kalungkutan sa dibdib niya. Hindi niya maiwasang isipin na masaya rin sana siya kung tinanggap ni Aphrodite ang pag-ibig niya. Ngayon, wala siyang ideya kung saang parte ng Maynila naroon ng dalaga. Gusto niya itong ipahanap at puntahan, pero natatakot siya na baka maging dahilan yon para mas lalo itong lumayo sa kanya. Pagkatapos ng maliit na salo-salo sa mansyon ng kanyang mga magulang, umalis siya at nagtungo sa isang bar. Nagpakalasing siya roon kahit alam niyang wala siyang kasamang driver. Pogi, may kasama ka ba? Narinig niyang tanong ng isang babae. Inubos ni Sparrow ang alak sa baso niya, saka tumayo at hindi pinansin ng babae. Wala siyang interes sa kahit sinong babae, maliban kay Aphrodite. Kahit walang direksyon ng kanyang paglalakad, pinilit pa rin niyang makalabas ng bar. Nasa may pintuan na siya nang may mabangga siya. Mag-ingat ka naman, mister. Huwag magpakalasing kung hindi mo naman kaya. Napatigil sandali si Sparrow. Tila kilala agad ng puso niya ang boses na yon. Hindi niya alam kung dinadaya lamang siya ng kanyang paningin. Pero nasa harapan niya ngayon si Aphrodite. Aphrodite? Dala ng pagkami sa dalaga, niyakap agad niya ang babae at siniil ng halik sa labi. Wala na siyang pakialam sa paligid kung gaano katagal niya itong hinahalikan. Ang mahalaga sa kanya ay muli niyang nakasama ang babaeng mahal niya. Namalaya na lang ni Sparrow na nakahiga siya at nasa ibabaw niya ang babae. I love you, Aphrodite. Bulong niya rito at wala na siyang natandaan sa sunod na nangyari. Nang sumunod na araw, dismayado si Sparrow nang magising sa sarili niyang silid at walang Aphrodite sa paligid niya. Mabilis siyang naligo at nagbihis bago hinanap ang mga kasama niya sa bahay. Una niyang nakita si Storm na nakahanda nang pumasok sa opisina. Storm, alam mo ba kung paano ako nakauwi kagabi? Tanong niya rito. Hinatid ka ng taxi. Baliwala pero seryoso nitong tugon. Babae o lalaki yung naghatid sa akin? Boy, why? Wala. Sige, babalikan ko muna ang kotse ko sa bar. Paalam niya sa kapatid bago umalis. Pagdating sa bar, nagtanong-tanong siya kung may nakakilala sa babaeng kasama niya kagabi. Pero walang ideya ang mga staff na naroon. Nakiusap pa siyang tingnan ang CCTV footage. Pero dahil madami ang tao kagabi, walang magandang anggulo para makilala ang babae. Bagsak na naman ang mga balikat niya nang umuwi. Hindi mawala sa kanyang isip ang babaeng hinalikan niya hanggang makabalik sa farm. Sigurado siya at nararamdaman niyang si Aphrodite ang kasama niya.
pero walang patunay na makapagsasabi na tama siya kundi ang nararamdaman ng puso niya. 2 taon ang mabilis na lumipas. Kagagaling lang ni Sparrow sa Maynila para dumalo sa selebrasyon ng wedding anniversary ni Shadow at Athena. Pero nagulat siya sa ibinalita ni Mrs. Gomez pagbalik niya ng farm. Sir Sparrow, bumalik na po si Aphrodite. Hindi matawaran ang bilis ng tibok ng puso niya sa balitang yon. Gusto na niyang agad makita ang dalaga dahil sa wakas, tapos na ang paghihintay niya. Hindi na siya papayag na mawala pa ulit ito sa kanya ngayon. Nasaan siya, Mrs. Gomez? Nasa bahay po niya. Pumunta lang po siya rito para tanungin kung nasaan ang luma niyang bahay. Sinabi ko po na pag-aari niya ang bahay na yun at pwede niyang tirahan. Hindi nag-aksaya ng oras si Sparrow. Tumakbo siya pabalik sa kanyang sasakyan at nagtungo sa bahay ni Aphrodite. Excited siyang nag-doorbell at parang lalabas ang puso niya sa kaba nang unti-unting bumukas ang pintuan. Ngunit para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makitang may yakap itong bata. Aphrodite? Halos pabulong niyang sambit sa pangalan nito. Pero nakatuon ang tingin niya sa hawak nitong bata. Sparrow? Who is she? Tanong niya at tukoy sa bata. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 1 taon pa lang ang bata at malaki ang pagkakahawig nito kay Aphrodite. Siya si Aphra, anak ko. Tila na pa ako sa kinatatayuan si Sparrow. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, pero parang hinati ng pinong-pino ang puso niya. Ang babaeng matagal na niyang hinihintay ay bumalik na ngayon, pero may kasamang anak. You're married? It's fine, Aphrodite. Mabilis niyang putol. Hindi niya kayang marinig na may asawa na ito. It's nice to see you back. Saad niya, saka mabilis na tumalikod sa mag-ina. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya. Nag-init agad ang gilid ng kanyang mga mata at ilang butil ng luha ang pumatak mula roon. She's finally back, but she has a child now. Nasasaktan siyang tumawa, pero kahit anong sakit ang nararamdaman niya, naroon pa rin ang pagmamahal niya para kay Aphrodite. Hindi yun nawala o kahit nabawasan man lang. Naging usap-usapan sa farm ang pagbabalik ni Aphrodite kasama ang isang bata. Lahat ay nagtataka dahil wala itong kasamang asawa. Kaya't nabansagan itong disgrasyada. Tipong nagpunta lang sa Maynila para magpabuntis. Hindi nakaligtas ang bagay na yon sa pandinig ni Sparrow. Kahit masakit pa rin sa kanya ang balitang yon, tinanggap pa rin niya ang pagbabalik ni Aphrodite bilang farm driver. Nakafocus ito sa trabaho at sa anak sa kabila ng ingay ng pagiging single mother nito. Sa kasalukuyan, nasa bukid siya kasama ang mga driver para sa pag-aani ng mais. Naroon din si Aphrodite kasama ang anak nitong nasa stroller. Iniiwan nito ang bata sa mga kasama kapag sasakay na ito sa harvester. Kailangan nating matapos ang pag-aani sa loob ng 1 araw. Siguraduhin yung maayos at bantay ang bawat pasada ng mga harvester sa taniman. Magsimula kayo sa magkabilang dulo ng sakahan at salubungin ng pag-aani sa gitna. 4 na harvester yung patatakbuhin natin ngayon. Sabi niya sa mga to. Masusunod po, boss. Nang umalis sa mga driver para pumunta sa mga assigned na harvester, biglang umiyak ang anak ni Aphrodite. Napatingin siya sa direksyon ng bata na pilit pinapatahan ng isa sa mga naiwang driver. Matagal na niyang nakikita sa farm ang lalaki pero hindi niya ito kilala. Tanging si Aphrodite lamang ang kilala niyang farm driver simula noon at dito lamang siya interesado. Anong nangyari? Bakit biglang umiyak ang bata? Tanong niya sa lalaki. Hindi ko po alam, boss. Madalas naman itong tahimik kapag iniiwan ni Aphrodite. Pero ngayon, bigla na lang umiyak. Hindi ba siya nagugutom? Ayaw naman po niyang uminom ng gatas niya eh. Tingnan mo kung basa ang diaper. Okay naman po, boss. Kapapalit lang sa kanya ni Aphrodite kanina. Kinuha ng lalaki ang bata sa stroller, pero hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak. Nakatingin pa ito sa kanya na parang nagpapaawa. Let me hold her. Nag-aalinlangan man, pero ibinigay pa rin nito ang bata sa kanya. Maingat na binuhat ni Sparrow ang bata at paglapat pa lamang nito sa katawan niya, tumigil na ito sa pag-iyak. Napangiti siya at tila binalot ng kasiyahan ang dibdib niya sa munti nitong pagtawa. Gusto lang po palang magpabuhat sa'yo, boss. Ako nang bahala sa kanya. Tumulong ka na lang sa ibang manggagawa habang hindi pa nagpapahinga mga kasama mo. Sigurado ka po ba, boss? Yeah. Sagot niya habang nakangiti sa bata na marahang hinahawakan ang mukha niya. Ito ang unang beses na bumuhat siya ng bata, pero parang hindi niya first time. Hindi siya kinakabahan na baka mahulog niya ito.
dahil tinitiyak niya na ligtas ang bata sa mga bisig niya. Sige, boss. Pagkaalis ng lalaki, hindi na namalayan ni Sparrow ang oras. Naaliw siya sa paglalaro kay Afra at parang musika sa pandinig niya ang maliit nitong boses. Afra, say papa. Turo niya sa bata. Nagulat din siya sa salitang lumabas sa kanyang bibig. Siguro dahil sobra-sobra ang pagmamahal niya kay Aphrodite, kaya gusto na rin niyang akuin ang pagiging ama sa anak nito. Walang kaso sa kanya kung anak ito ng ibang lalaki. Tatanggapin niya ang bata ng buong buo kung matututunan din siyang mahalin ng nanay nito. Papa. Walang paglagyan ang tuwa niya nang binaybay ng bata ang salitang papa. Oh God, very good, Afra. Hinalikan niya sa magkabilang pisngi ang bata, saka ito niyakap ng buong pag-iingat. Kung wala kang ama, handa ako magpakaama sa iyo, Afra. Boss Sparrow. Tumingin si Sparrow sa likuran niya nang marinig ang boses ni Aphrodite. Umiti siya sa babae saka lumapit dito. Naririnig ko ang usap-usapan dito sa farm tungkol sa iyo, Aphrodite. Kung walang ama si Afra, aampunin ko na siya. Ako ang tatayong ama para sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman nagbago ang pagmamahal ko para sa iyo. Simula nang umalis ka hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Kung papayag ka, pwede tayong magpakasal para magkaroon ng kumpletong pamilya tong bata. Diretso niyang proposal dito. Hindi na niya iniisip ang pagkatorpe ngayon dahil walang magandang maidudulot yun sa kanya kundi pagsasayang ng pagkakataon. Habang nasa harapan pa niya si Aphrodite, sasabihin na niya kung ano ang nilalaman ng puso niya. Natigilan si Aphrodite pero ngumiti rin to. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Humugot din ito ng malalim na paghinga na parang may pinipigilang emosyon at hindi siya nagkamali. Bigla na lang tumulo ang luha nito. Nag-aalala siyang lumapit kay Aphrodite at gamit ang isang kamay, pinahid niya ang luha sa pisngi nito. Why are you crying? Did I say something wrong? Nag-aalala niyang tanong. Hinawakan nito ang kamay niya bago tumitig sa mga mata niya. Bakit napakabait mo sa akin, Sparrow? Dahil mahal kita, Aphrodite. Hindi nawawala o kahit nabawasan man lang ang pagmamahal ko sa'yo. Baliwala sa akin ang mga naririnig ko. Dahil tanging puso ko lang ang pinakikinggan ko. Mahal kita at ikaw lang ang tinitibok nito. Muling umagos ang luha sa mga mata ni Aphrodite. Ginamit nito ang isang kamay para alisin ang luha habang ang isa'y nanatiling nakahawak sa kamay niya. Hawak naman niya sa isang bisig si Afra. Nang gabing nakasalubong kita sa bar, gusto ko nang sabihin ng totoo sa'yo kahit lasing na lasing ka. Kumunot ang noon ni Sparrow at ilang saglit lang ay sumilay ang masayang ngiti sa mga labi niya. Hindi siya nagkamali ng gabing yon na si Aphrodite nga ang babaeng hinalikan niya. Hindi ako nagkamali na ikaw ang babaeng yun, Aphrodite. I'm sorry kung hindi ko natandaan ang mga nangyari. Ang alam ko lang ngayon, hinahalikan kita at nakahiga ako habang nasa ibabaw kita. Hanggang doon lang ang naaalala ko at pagising ko, nasa bahay na ako. Sa sobrang direct to the point niya, hindi na niya nakontrol ang mga sasabihin niya. Napansin na lamang niyang namumula ang mukha ni Aphrodite at ang pasimple nitong paglunok. Natumba ka sa sahig sa sobrang kalasingan at nahila mo ko. Nang makatulog ka, tumawag ako ng taxi at pinahatid ka sa bahay niyo. Ginamit ko na lang ang ID mo para malaman ang address mo sa Maynila. That's a relief. Bakit naroon ka sa bar ng gabing yun? At ano yung sasabihin mo sana sa akin? Pareho lang to na sasabihin ko sana sa'yo nang bumalik ako rito. Pero umalis ka agad. Okay lang ba kung mamaya ko nalang sabihin pagka uwi? Promise wala akong itatago sa'yo. Sasabihin ko lahat maging ang dahilan kung bakit nireject kita noon. Sa bahay ka na lang maghapunan mamaya at doon tayo mag-usap. Pinigilan ni Sparrow ang malaki niyang panggiti sa magandang paanyaya ni Aphrodite. Pero hindi pa rin niya kayang pigilan kapag puso na niya ang nagdiktang umiti siya. Hindi niya itinago rito kung gaano siya kasaya. Sige, mamaya na lang. Samantala, nakahinga ng maluwag si Aphrodite nang magawa niyang imbitahan si Sparrow. Nagdesisyon na siyang ipagtapat ang lahat dito dahil nakikita niya kung gaano siya nito kamahal. Napaka-unfair niya kung hanggang ngayon itatago pa rin niya ang totoo niyang nararamdaman para sa lalaki. Kinahapunan, pagka-uwi ng bahay, nagluto agad ng hapunan si Aphrodite. Kasama niya sa kusina si Afra na parang excited din sa pagdating ni Sparrow. Komportable talaga ito sa lalaki kanina at parang totoong mag-ama ang dalawa. Ikaw Afra ha, nagtatampo na si mama sa'yo. Mas unang pa pang nasambit ang papa kaysa mama. Mas matagal mo akong kasama pero kanina ka lang binuhat ni Sparrow, nabanggit mo agad ang papa.
Biro niya sa bata habang nakangiti, kaya't tumawa rin ang bata. Hinalikan niya ang magkabila nitong pisngi saka ipinagpatuloy ang pagluluto. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng doorbell. Ang aga naman pumunta ni Sparrow. Hindi pa ako tapos magluto eh. Pinatay muna niya ang kalan. Sinuklay niya rin ng kamay ang kanyang buhok saka inayos ang suot na apron bago pumunta sa pintuan. Nakahanda na ang kanyang ngiti at masayang pagbati para sa binata. Pero hindi ito ang napagbuksan niya ng pintuan. Amber? Gulat niyang sabi nang makita ang kapatid kasama ang 4 na lalaki. Humisi ito sa kanya. Kamusta ate? Akala mo ba matatakasan mo ko? Alam kong wala kang mapupuntahan kundi sa farm lang. Sorry ka dahil wala ka ng kawala ngayon. Dalhin niyo ng kidnapper na yan. Utos nito sa mga lalaki na kaagad siyang hinawakan. Bitiwan niyo ako! Nagpumiglas si Aphrodite pero hindi siya makawala sa hawak ng mga lalaki. Narinig niyang umiyak si Aphra nang puntahan ito ni Amber. Walang yaka talaga, Amber. Bitiwan mo si Aphra! Sigaw niya. Hindi mawala ang ngisi nito nang lumapit ito sa kanya habang buhat ang bata. At bakit kita susundin? Ikaw ba ang ina ni Aphra? Anak ko siya ate, pero inilayo mo siya sa akin. Ngayon, babawiin ko na siya sa'yo. Maawa ka sa anak mo, Amber. Plano siyang ibenta ng asawa mo para masustentuhan ng bisyo niyong dalawa. Pinatawad na kita nang lokohin mo kung nag-aaral ka. Nasaktan ako sa ginawa mo. Pero kapatid kita. Mahal kita, Amber. Pero ilang beses mo na ako niloko. Akala ko gusto mo akong makasama, pero gagawin mo lang pala akong katulong sa bahay ng asawa mo. Nang buntis ka at mga anak, ako ang nagpakahirap para alagaan kayo ni Aphra. Pero anong ginawa mo? Bumalik ka sa pagbibisyo at pati ang walang muwang na bata idadamay mo pa. Nasaan ang kaluluwa mo para ipahama ka sarili mong anak, ha? Ipaubaya mo na sa akin si Aphra at handa akong gawin ng lahat mapalaki lamang siya ng maayos. Ituturing ko siyang tunay kong anak. Malakas na tumawa si Amber. Nagpuyos naman ang dibdib niya sa galit nang walang ingat nitong hinawakan si Aphra. Punong-puno ng luha ang mukha ng bata at wala siyang magawa kundi umiyak lang. Hindi siya makawala sa hawak ng mga lalaki sa kanya. Kapatid lang kita at wala ka sa posisyon para diktahan ako. Anyway, salamat pala sa sustento mo sa akin noon. Napasaya ako ng perang galing sa'yo. Ilang taon din ako nakalibre sa pagbibisyo ko dahil sa sipag mo. Mabuti na lang utu-utu ka at naniwala ka sa mga sinabi ko. Kaya lang, hindi ko hahayaan na kunin mo ang anak ko. May bayar ng asawa ko at kailangan namin ng malaking pera. Ilang araw na akong hindi nakakapunta sa bar dahil wala akong pera. Amber, please, huwag mo nang idamay si Aphra. Pakiusap niya pero tila wala itong naririnig. Umalis na tayo, sabi nito sa mga kasama. Hinila si Aphrodite ng mga lalaki, pero napahinto ang mga ito pagharap sa likuran. Umagos ang masaganang luha niya nang makita ang pag-asa sa katauhan ni Sparrow. Matalim ang tingin nito sa mga lalaking may hawak sa kanya at nagtatagis ang bagang sa galit. Nasa likuran nito ang mga kasamahan niyang driver, ilang gwardya at tauhan ng farm. Pawang may matatag na postura ang mga ito at handa sa anumang gulo na mangyayari. Get away from her and the child. If I see even the slightest bruise on her arm, I swear, this land will be your grave. Banta ni Sparrow gamit ang delikadong boses na nagpataas sa balahibo niya. Naramdaman ni Aphrodite ang pagluwag ng hawak ng mga lalaki sa kanya. Nagpumiglas siya at nang tuluyang makawala, sinugod niya si Amber at inagaw dito si Aphra. Nang lalaban pa ito, malakas niyang sinampal ang babae. Simula sa araw na to, wala na akong pakialam sa'yo at sa mga gagawin mo, Amber. Sinira mo ang tiwala ko. Binaliwala mo mga sakripisyo ko para mapabuti ang buhay mo. Ilang taon ako nagtiis sa kakatrabaho para lang mapaaral ka. Pero sinayang mo lang lahat. Mas pinili mong bumarkada at maimpluwensyahan ng masamang bisyo. Mas pinili mo akong lokohin kaysa irespeto bilang pamilya mo. Kaya mula ngayon, wala ka na sa buhay ko. Wala na akong kapatid na katulad mo. Saglit siyang napapikit para pigilan ng galit. Masakit para sa kanya na itakwil ito bilang kapatid niya. Pero kung kapahamakan ang dala nito sa sariling anak, gagawin niya lahat mailayo lamang to. Itakwil mo man ako, hindi pa rin ako titigil. Hindi matatahimik ang buhay mo hanggat nabubuhay pa ako. Nakangising tugon ni Amber. Hindi ko hahayaan na mahawakan mo kahit dulo ng buhok ni Aphrodite. Napalingon si Aphrodite kay Sparrow. Tumayo ito sa tabi niya saka kinuha si Aphra at ipinulupot ang isang braso sa bewang niya. Haharapin mo mga kasalanan niyo sa kanya. Dugtong pa nito. Huwag mo akong tinatakot lalaki.
Sino ka ba ha? Kung makapagsalita ka, parang ikaw ang may-ari ng lugar na to. Isa ka lang siguro sa mga magsasakang nabingwit ng kapatid ko. Napailing na lang si Aphrodite sa inaastang ugali ni Amber. Matagal itong hindi umuwi sa farm kaya't hindi nito kilala si Sparrow. Hindi ko kailangan magpakilala sa'yo. Sapat na ang otoridad na meron ako para malaman mo kung sino ako. Sandaling binitiwan ni Sparrow si Aphrodite, saka nito dinukot ang cellphone sa bulsa. Ilang saglit lang ay may kausap na ito sa kabilang linya. Attorney Gutes, pumunta ka dito sa Nueva Vizcaya. Maghahain tayo ng formal na kaso laban kay Amber Manggasin. Ipatrace mo ang asawa niya at lahat ng konektado sa kanila. Kapag napatunayang sangkot sila sa pang-aalipin kay Aphrodite, sisiguraduhin kong wala ni isang makakaiwas sa batas. Mananagot silang lahat. Maliwanag? Pagkatapos ng tawag, muling binalingan ni Sparrow ang grupo ni Amber. Dalhin ang mga yan sa presinto. Utos nito na mabilis na sinunod ng mga kasamang manggagawa. Nagsisigaw si Amber, pero hindi nila pinansin. Marahan siyang inalalayan ni Sparrow papasok ng bahay, saka nito isinara ang binto. Ayos ka lang ba, Aphrodite? Si baby okay lang ba? Malambing nitong tanong nang makarating sila sa salas. Tumango siya habang nakangiti bago umupo at kinalong si Afra. Ayos lang kami. Paano mo nalaman na narito si Amber? Hindi ko alam na kapatid mo dumating. May nagsabi lang sa akin na may pumasok sa farm na isang babae at may kasamang 4 na lalaki. Hindi sila pamilyar sa mga manggagawa, kaya nagtipon-tipon ng mga tao para maging handa kung sakaling may mangyaring gulo. Nauna silang dumating dito kaysa sa akin dahil sinundan nila ang grupo. Sakto lang ang dating ko para marinig ang usapan ninyong magkapatid. Marahang humigpit ang yakap ni Aphrodite kay Afra. Napayuko rin siya sa hiyang nararamdaman niya sa gulong ginawa ni Amber. I'm sorry, Sparrow. Alam ko nasaktan kita ng araw na yon dahil mas pinili kong makasama si Amber kaysa manatili sa tabi mo. Si Amber ang nag-iisa kong pamilya at hindi ko pa alam noon na niloloko niya ako. Isang gabi nang susunduin ko sa bar si Amber, yun ang araw na muli tayo nagkita. Pero nawalan ako ng pagkakataon para magtapat sa'yo. Nawalan ka ng malay sa labis na kalasingan at hindi na ako nakatakas sa asawa ng kapatid ko. Nanatili ako sa tabi ni Amber dahil umaasa akong mailalayo ko siya sa masamang gawain. Pero habang tumatagal, mas lumalala ang bisyo nilang mag-asawa. Hindi na ako nakatiis nang marinig kong ibebenta nila si Afra. Tumakas ako at bumalik dito sa farm dahil alam ko, dito lang kami magiging ligtas. Pasensya na kung nagdulot ako ng gulo rito. Lumapit si Sparrow sa kanya at marahan silang niyakap ni Afra. It's okay. Everything is fine now. Hindi ko kayo pababayaan ni Afra. At nangangako ako na mananagot sa batas ang kapatid mo at ang asawa niya. Kung kailangan ni parehab si Amber, gagawin ko para bumalik siya sa dati. Pero kung magmamatigas siya, hindi na siya makakalabas sa kulungan. Makabubuti rin yun sa kanya para matigil na siya sa bisyo niya. Teka, bakit nga pala hindi mo sinabi sa lahat na pamangkin mo si Afra? Pinagchismisan ka patuloy ng mga taga rito. Mas okay nang isipin yung mag-ina kami dahil alam kong isang araw matatagpuan din ako ni Amber. Akala ko talaga'y anak mo rin siya. Hindi. Salamat talaga, Sparrow. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Salamat sa paghihintay at sa walang katumbas na pagmamahal. Naramdaman ni Aphrodite ang magaan nitong paghalik sa gilid ng ulo niya. Uminit ang pisngi niya at hindi niya naitago ang pamumula nang marahan nitong inangat ang kanyang muka. Mas lalong nag-init ang pisngi niya nang umiti ito sa kanya. Hindi ko nakakalimutan na may gusto kong sabihin sa akin. Sabihin mo na, makikinig ako. Sandali siyang natahimik at napatitig sa mukha ni Sparrow. Pamilyar na siya sa kagwapuhan nito, pero ngayon niya lang ito nasilayan sa malapitan. Kalmadong itsura nito na may namumungay na mga mata. Taliwas sa mabagsik nitong itsura sa grupo ni Amber kanina. Ngayon, punong-puno ng pagsusumamo ang mga mata nito na para bang para lamang sa kanya. Sa pagtagal ng pagtitig niya, ganoon din kabilis ang tibok ng puso niya. Hindi na niya maitatanggi na mahal niya rin ang lalaki. Mahal din kita, Sparrow. Matagal na. Pinigilan ko lang ang sarili ko dahil priority ko ang pag-aaral ni Amber. Palaging si Amber ang pinipili ko kaysa sayo. Pero ngayon, ikaw na ang pinipili ko. Hindi dahil nabigo ako sa kapatid ko, kundi dahil pinipili ko na ngayon ang kaligayahan ko. Panahon na siguro para sarili ko naman ang unahin ko. Kinabahan si Aphrodite nang mawala ang ngiti ni Sparrow. Natigilan ito at nakatitig lamang sa kanya. Sa takot niya, hinawakan niya sa pisngi ang binata. Bahagya pa itong nagulat pero nanatili pa ring tahimik.
Ayos ka lang ba? Humugot ng malalim na paghinga si Sparrow. Akala niya kung ano ang gagawin nito, pero nagulat siya nang bigla nitong siilin ng halik ang mga labi niya. Sa ikalawang pagkakataon, muli niyang naramdaman ang halik nito. At tulad nung una, nagpaubaya siya at dinama ang pagmamahal nito. Ilang minuto ang itinagal ng halik bago ito dumistansya. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, Aphrodite. Mahal na mahal kita mula noon hanggang ngayon. Hindi nagbabago ang tibok ng puso ko para sa'yo. Ngayon pa lang, isa na tayong pamilya. Pangako na poprotektahan kita at si Afra. Matatapos na rin ang paghihirap mo. Hayaan mo ako magtrabaho para sa atin. Ayokong umasa sa'yo, Sparrow. Malakas pa naman ako at kaya ko pa magtrabaho para sa amin ni Afra. Fine. Sige, papayagan kita magtrabaho pa rin. Pero kapag kasal na tayo, sa ayaw at sa gusto mo, hihinto ka, okay? Napangiti si Aphrodite bago sumandal sa dibdib ni Sparrow. Napakagaan ng kanyang pakiramdam dahil malaya na niyang maiparamdam ang kanyang pagmamahal sa lalaking matagal na niyang iniibig. Matutugunan na niya ang pagmamahal nito para sa kanya. Nawala man sa kanya si Amber pero hindi siya nag-iisa dahil kasama niya si Afra at Sparrow. At sa sandaling yon, alam niyang hindi na siya kailanman mag-iisa. Matapos ang pag-amin ni Aphrodite, mas naging malapit sila ni Sparrow sa isa't isa. Madalas itong bumisita sa kanila ni Afra, lalo na kapag day off niya. Kumalat na rin sa buong farm na hindi siya disgrasyada at pamangkin niya si Afra. Pati ang tungkol sa kanila ni Sparrow ay alam na rin ng lahat. Kasalukuyan silang magkasama sa bahay at inaayos niya ang dala nitong pagkain at mga laruan para sa pamangkin. May babalita pala ako sa iyo tungkol sa kapatid mo, Aphrodite. Mahinahong sabi ni Sparrow na waring tinatansya ang reaksyon niya. Anong tungkol kay Amber? Tanong niya habang inaayos ang mga laruan sa sala. Natutulog naman sa crib ang bata. Umupo sa sofa si Sparrow habang nakatingin pa rin sa kanya. Napatunayang positibo si Amber at ang kanyang asawa sa pinagbabawal na gamot. Pinapili ni Attorney Gutes ang kapatid mo kung gusto niyang pumasok sa rehabilitation center, pero mas ginusto pa niyang makulong kaysa gumaling. Sa ngayon, nakakulong pa silang mag-asawa kasama ang ilan sa mga kaibigan nila na addict din at pusher. Wala na akong magagawa sa pinili niyang landas, Sparrow. Desisyon na niya yon at labas na ako ron. Kung hindi siya magbabago para sa sarili niya, hindi ko siya pipilitin. Masakit man sa akin na magkaganoon siya pero tapos na ang obligasyon ko sa kanya. Itutuon ko na lang ang atensyon ko kay Afra at bibigyan ko ang bata ng masayang pamilya. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nasa akin siya at hindi tuluyang naibenta ng sarili niyang mga magulang. Kung nabubuhay lamang sina tatay, susumpain nila si Amber. Isa pa nga pala sa ibabalita ko sa'yo. Nakumpleto na mga dokumentong magsasalin sa pangalan ni Afra sa apelido ko. Bago matapos ang buwan, legal ko na siyang anak. Napatigil sa ginagawa si Aphrodite at patakbo siyang yumakap kay Sparrow. Halos maluha siya sa sobrang kasiyahan. Dahil maibibigay na niya ang pinagkait ng kapatid niya sa bata, ang magkaroon ito ng maayos at kumpletong pamilya. Maraming salamat, Sparrow. Legal na ang pagiging ama mo kay Afra. Niyakap din siya ni Sparrow saka iniupo sa kandungan nito. Pwede ka na bang tumigil sa trabaho at alagaan na lang si Afra? Mas mapapanatag ako kung ikaw ang kasama niya. Mahirap din ang trabaho sa bukid. At kung gusto mo magtrabaho, sa bahay na lang. Alagaan mo kami ng anak natin. Nagalak ang puso ni Aphrodite sa ginamit nitong salita. Isang pamilya na talaga ang turing nito sa kanila. Nakakahiya naman kung iaasa ko sa iyo ang lahat, Sparrow. Gusto ko ring tumulong kahit paano lalo na sa mga gastusin. Marahan itong tumawa at bahagyang pinisil ang baba niya bago siya gawaran ng mabilis na halik sa labi. Love, hindi pobre ang asawa mo. Kayang-kaya ko kayong buhayin ni Afra kahit na hindi ka magtrabaho. Kahit magkaroon pa tayo ng maraming anak, hindi tayo maghihirap. Nag-init ang pisngi ni Aphrodite. Future na talaga ang iniisip ni Sparrow para sa kanilang pamilya. Asawa na ang turing nito sa kanya at gusto pa yatang magkaroon sila ng maraming anak. Sige, aalagaan ko na lang kayo ni Afra. Hindi na ako magtatrabaho sa bukid. That's good. Humiti ito bago siya muling hinalikan sa labi. Okay lang ba sa pamilya mo kahit may anak ako? Nag-aalala niyang tanong. Of course, hindi naman sila matapobre. Kung sino ang mahal naming magkakapatid, mahal na rin ng mga magulang namin. Kilala ka ni nanay, pero gusto ko ulit nilang makita ngayong malaki ka na. Kapag bumisita sila sa farm, dadalhin kita sa bahay para makilala mo sila. Nahihiya ako, Sparrow.
Niyakap siya nito saka isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Huwag ka nang mahiya. Kapag ikinasal tayo, magiging isang pamilya na tayo. Ngayon pa lang, sanayin mo ng sarili mo na makasama sila. Mababait din ang mga kapatid ko at si Midnight lang ang medyo maloko. Napangiti si Aphrodite nang maalala si Midnight. Isang beses niya lamang itong nakausap at ang bukang bibig nito ay tungkol kay Sparrow. Ibinida nito ang kapatid sa kanya, pero kabaliktaran naman ang sinabi nito kay Sparrow para magkaroon ng lakas ng loob lumapit sa kanya. Kailangan ko palang paghandaan ng pagkikita namin ng pamilya mo. Maging natural ka lang sa harapan nila. Tiyak na magugustuhan ka agad nila tulad kung paano kita nagustuhan. Unang beses lang ako nagmahal at hanggang sa huli nag-iisa ka lang. Pareho lang tayo. Mahal na kita noon pa man at hanggang sa huli, ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko. Mahal na mahal kasi kita, Sparrow. I love you more than you love me. Mas mamahalin pa kita sa mga araw na magkasama tayo. Hindi ko hahayaan na magkaroon ng kahit na kaunting pagsisisi sa puso mo na ako ang pinili mo. Ipaparamdam ko sa iyo na bawat sandali ay espesyal. Promise you won't ever regret loving me. Mahal kita at hindi ko pagsisisihan yun. Mahigpit siyang niyakap ni Sparrow at nanatili sila sa bisig ng isa't isa. Kung hindi pa nagising si Aphra, hindi pa nila maiisipang maghiwalay. Habang tumatagal, mas nararamdaman ni Aphrodite ang pagmamahal ni Sparrow. Hindi lang regalo ang madalas nitong ibigay sa kanila ni Aphra, kundi maging ang oras na inilalaan nito para sa kanila. Kahit abala ito sa pamamalakad ng farm, may oras ito para manatili sa bahay niya. At minsan, doon na ito nakakatulog dahil sa pagod. Tulad nila ngayon, kagigising lamang nito. Love, darating si na Mommy at Daddy bukas. Gusto ko sanang salubungin natin sila kasama si Aphra. Paglalambing nito habang nakaunan sa hita niya. Nakaupo siya sa carpeted floor ng sala, habang ito'y nakahiga at si Aphra naman ay naglalaro. Sige, aagahan na lang namin ang pagpunta ron ni Aphra. No, isasama ko kayo sa bahay mamaya. Doon na kayo matulog. Si Storm at Twilight lang naman ang kasama ko ron ngayon. Okay lang ba? Ngumiti si Aphrodite bago tumango. Sige. Nang hapong ding yon ay magkakasama silang nagtungo sa bahay ni Sparrow. Tumuloy sila sa gilid nito para doon matulog ngayong gabi. Sandali niyang iniwan ng dalaga para tumulong sa kusina nang hindi nito alam. Pero hinila siya ng dalawang katulong at dinala sa likod ng bahay. Bahagyang madilim doon pero namumukhaan niya ang dalawa. Ito rin ang kasambahay na masamang tumingin sa kanya noong inihatid niya si Sparrow pagkatapos nitong maaksidente. Ilang taon na nakakalipas pero naaamoy ko pa rin ang kakatihan mo. Nararamdaman ko na to nung una kitang makita at hindi ako nagkamali. Ang kapal mong bumalik dito sa farm pagkatapos mo magpabuntis sa iba. Tapos ngayon ipapaako mo ang bata kay Sir Sparrow. Ang kapal ng mukha mo. Galit na sabi ng isa. Tama, ang kapal mo. Filingera. Segunda ng kasama nito. Uminit ang tenga ni Aphrodite sa inis dahil sa akusasyon ng dalawang babae. Hindi yata nakasagap ang mga ito ng chismis tungkol sa kanila ni Aphra. So, anong papel mo sa buhay ni Sparrow? Taas kilay niyang tanong sa babae. Hindi siya magpapatalo sa mga ito, lalo pat kung alam niyang nasa kanya ang karapatan kay Sparrow. Wala. Wala naman pala. Manahimik ka na lang. Mabilis niyang putol sa sasabihin nito. Kung magsalita ka naman, akala mo ikaw ang legal wife at ako ang kabit. Para sa kaalaman mo, ako lang ang magiging legal wife ni Sparrow. Kung ipagpapatuloy mo ang kanyang pag-uugali, hindi ka magtatagal sa trabaho mo. Matapang niyang dugtong. Just fire them. End of discussion. You have the right to do that as the future Mrs. Figueroa. Sabay-sabay silang napalingon sa direksyon ng nagsalita. Sir Sparrow? Kinakabahang sabi ng babae. Kumunot ang noon ni Aphrodite. Sa unang tingin, akala niya si Sparrow to, pero alam niyang hindi. Kayong dalawa, umalis na kayo ngayon din. Ayoko nang makita kayo bukas ng umaga. Kapag nakita ko pa kayo, ipapahila ko kayo sa kabayo palabas ng farm. Nakaramdam ng kilabot si Aphrodite sa seryosong boses at pagbabanta ng lalaking kaharap niya. Sa takot ng dalawang babae, bigla na lamang tumakbo ang mga ito. Bali wala namang naglakad ng lalaki paalis, pero lakas loob niya itong tinanong. Sino po kayo? Bakit kamukha mo si Sparrow? Magalang niyang tanong kahit alam niyang isa ito sa triplets ni Sparrow. Hindi lang niya sigurado kung ito si Shadow o si Storm, pero kung pagbabasehan ng attitude, nahuhulaan niya kung sino ito. I'm Storm.
Tipid nitong tugon saka nagpatuloy sa pag-alis. Napailing na lang si Aphrodite habang nakatingin sa papalayong bulto ni Storm. Mula noon hanggang ngayon, si Storm ang pinakatahimik at mailap sa triplets. Hindi pa rin ito nagbabago hanggang ngayon. Bumalik sa loob ng bahay si Aphrodite. Natanaw pa niyang paalis ang dalawang kasambahay. Ma-attitude kasi kayo. Ang hindi niyo alam, mas ma-attitude ang amo niyo kaysa sa inyo. Bulong niya bago bumalik sa silid ni Sparrow. Naabutan niyang nakayakap si Sparrow kay Afra habang natutulog ang bata. Mukhang nakatulog na rin ito, kaya't humiga na rin siya sa kabilang side para matulog. Kinabukasan, sinalubong nila ang mga magulang ni Sparrow. Laking tawa ni Aphrodite na mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanya at kay Afra. Naging mahaba ang usapan nila hanggang sumapit ang gabi. Iha, dun tayo sa veranda ng second floor. Mas magandang tanawin dun kaysa rito sa baba. Paanyaya ni Safira. Sumunod si Aphrodite at pagkarating nila roon, narinig niya ang pagtunog ng isang gitara. Pagtingin niya sa ibaba, naroon si Sparrow kasama ang kapatid nitong si Twilight na nakilala lang din niya kanina. Paglingon naman niya, mag-isa na lamang siya sa veranda. Hindi niya namalayang umalis si Ma'am Safira. Love, this is for you. Muli siyang napatingin kay Sparrow nang kumanta ito. Hindi pamilyar sa kanya ang awitin, pero mukhang sariling komposisyon yon. Damang-dama niya ang bawat pahiwatig ng pag-ibig sa lyrics, maging ang emosyon sa boses ni Sparrow. Nakanagdag apil ang pagkakaroon nito ng talento sa pagkanta. Nang matapos ang awitin, malakas na pumalakpak si Aphrodite habang nakangiti. Nag-thumbs up pa siya kay Sparrow, pero napasinghap siya nang maglabas ito ng isang kaheta sabay luhod. Love, hindi ko na patatagalin pa to. Will you marry me? Yes. Malakas at mabilis niyang sagot. Tumakbo siya pababa para puntahan si Sparrow, pero nagmamadali rin itong umakyat patungo sa ikalawang palapag, kaya nagkasalubong sila sa gitna. Mabilis nitong isinuot ang singsing sa daliri niya bago siya hinalikan sa labi. Congratulations mga anak! Bati ng mag-asawang Zachary at Safira. Congrats! Seryosang bati rin ni Storm. Congratulations! Mabuti naman at hindi na sayang ang ginawa kong kanta. Sabi rin ni Twilight. Nagpasalamat sila ni Sparrow sa mga ito at hindi na sila makapaghintay sa araw ng kanilang kasal. Makalipas ang 5 buwan, naganap na rin ang kasal ni Sparrow at Aphrodite. Ginanap yun sa De Gracia farmland na dinaluhan ng buo nitong pamilya, malalapit na kaibigan at kamag-anak. Kahit walang pamilya sa side ni Aphrodite, naroon naman ang mga dati niyang kasamahan bilang farm drivers tulad ni Kong at Batong na ginawa niyang tagapag-alaga noon kay Afra. Panatag na rin siya sa kalagayan ni Amber sa kulungan at kahit papaano ay unti-unti na itong bumabalik sa dati. Hindi rin nagtagal ay nabigyan nila ng kapatid na lalaki si Afra na pinangalanan nilang Afro, na mas lalong nagbigay ng kasiyahan sa kanilang pagsasama at dagdag na biyaya sa kanilang mag-asawa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.